May bagong pasabog ngayon mga sangkay si Congressman Leviste, no? Tingnan po natin. Okay, mga sangkay, eto pag-usapan po natin itong mainit-init na pasabog ni Congressman Leviste. At ayun nga po, umiinit po ito mga kanyang mga sinasabi, mga sangkay ngayon na talaga nga namang buong Pilipinas nakikisawsaw na. Anyway, bago natin pag-usapan itong bago na naman po niyang pasabog, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Alright, sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout nga pala sa lahat ng mga Solid Sangkay. Comment down below hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo. Okay? Ngayon, ito po, mga sangkay, may bago pong pasabog si Congressman Leviste. Ayan, ito po. 7 minutes ago. Sabi po niya dito, akala nyo ba, ako lang ang may kopya ng files ni Yumaong Yusek Cabral? Oh, aba. Mukhang meron pang iba atang may kopya na ito, mga sangkay. Kasi, ano to ngayon putok na putok talaga itong Cabral files Pero ang nakakapanghinayang lang, 'di ba? Sobrang nakakapanghinayang lang kasi nga po, ngayon lamang po nagsalita. Ngayon lamang, kung kailan wala na si Yusek Cabral, saka po nagnganganak-ngak. Mahalaga po ito mga sangkay kung totoo ito. Dapat nung September pa lang, nung nakuha niya ito nung September, dapat nilabas na po ito. Para po sa kaliwanagan ng marami kung sino talaga ito mga kurap. Tamaan na ang lahat ng tamaan kahit pa po sino ang tamaan dito dapat. Basta mailabas lang na mas maaga. Yung tipong kaya pong kaladkarin si Cabral. Ngayon wala na si Cabral Paano yan? Sabi niya dito, akala nyo ba ako lang ang may kopya ng files ni Yumaong Yusek Cabral? Matapos ang 5 araw, sinabi ni Secretary Vince na ang files ko ay mula sa DPWH computer at ibinigay na rin ito ng DPWH sa ombudsman. Okay. Kasi naging tahimik po si Secretary Vince Dizon, 'di ba? Nang medyo mahaba-habang panahon mga sangkay. Ilang araw din po 'yun. Matapos po banggitin ni Leandro Leviste itong impormasyon mga sangkay, tahimik po si Vince Dizon kasi sinasabi po ni Leviste na alam din daw po ni Secretary Vince Dizon. Kasi at that time, nung bagong upo pa lamang po siya as Secretary of DPWH, mga sangkay, sinabihan daw po ni Secretary Dizon itong si Cabral na ibigay daw po ang mga files na ito kay Leandro Leviste. May nakita din po akong video mga sangkay na kung saan nagpapasalamat po ilang linggo na yun medyo matagal-tagal na rin po mga sangkay o ilang buwan. Video po ni Vince Dizon, sinasabi po doon na nagpapasalamat siya kay Leviste sa kanyang tulong dito sa pagresolba sa korupsyon na ito mga sangkay. Pero ngayon, medyo iba yung nagsasalpukan na po silang dalawa. At sa totoo lang, sinabi pa nga po ni Vince Dizon, mga sangkay, na wala daw po siyang alam sa mga pinagsasabi ni Leviste. At maliban doon, ikinanta din po niya na sa pilitan di umanong inagaw o kinuha yung files na yun mula po sa DPWH ni Leviste. Ngayon, mga sangkay, nagsasalpukan na. Ewan ko, ano ba? Mga sangkay, kanino ba kayo naniniwala? Sabi niya, kung ganun, para hindi na questionin ang authenticity ng files ko, bakit hindi na lang isapubliko ng DPWH ang sarili nilang kopya in the interest of transparency? Ayaw tumigil ni Leviste, no? Ang napansin ko dito kay Leviste, para po siyang si Kiko Barzaga. Alam niyo yun, mga sangkay, sobra po siyang mabilis na mag-trigger. Naalala ko mga sangkay yung sinabi niya, nung narinig po niya, yung sinabi mga sangkay ng isang kongresista na si Ridon, na meron pala siyang files. Hawak niya pala yung Cabral files. Bakit hindi niya pa ito nilabas noon pa? Diba?
Itong si Leviste, mga sangkay, isiningit sa isang interview. Isang kongresista daw po na nagpaparinig ng ganun. At sinampulan niya. Si Ridon daw ay mayroong ganitong klaseng insertion ba ang tawag doon, mga sangkay. Ngayon, nagsalita si Ridon. Sabi niya, teka lang, napakasinungaling mo naman. Paano ako magkakaroon nun? Wala pa ako nun. Hindi pa ako. Bago lang akong upo. 'Di ba? Ang 2025 national budget, inano yan, mga sangkay. 'Di ba? Tinalakay po yan noong 2024. Papaano daw siya magkakaroon nun? Medyo doon, mga sangkay, nabasag po si Leandro Leviste. Sa mga interview, yun din po ang sinabi sa kanila, mga sangkay, like Ted Filon, kung saan basag na basag si Leandro Leviste. At eto na naman, mga sangkay, hindi po matapos-tapos. Mabilis po siya mag-trigger isa lang ang salita ni Vince Dizon. Nakadalawa na po ata o nakarami na po itong si Leandro Leviste laban kay Secretary Dizon. Binabakbakan niya po ngayon sa Secretary Vince Dizon. Kasi ganito lang yan. Kung totoo talaga yung files na yan, bakit? Ito message na po natin to kay Leandro Leviste. Bakit hindi inilabas? Hindi pabor sa amin kasi yung Hindi namin makuha, hindi namin magets ang reason na kaya hindi inilabas dahil maraming may ayaw. 'Di ba? Kaya hindi inilabas dahil magagalit ang buong Kongreso. Kaya hindi inilabas dahil maraming tatamaan. At kaya hindi inilabas dahil hinihintay niya ang DPWH maglabas. Hindi ko makuha yung ganung klase. Guys, isang buwan pa lang ang makalipas doon. Halimbawa, September niya nakuha. Pagdating ng October pa lang na wala pang nagsasalita, dapat siya na po ang nagsalita noon. 'Di ba? Dapat inilabas niya na yan noon. Nang sa ganun malaman, eto mga sangkay si Bernardo nga po, 'di ba? Si Yusek Bernardo, sinasabi na po niya na si Cabral ang isa sa magaling magmaniobra ng mga budget na yan. Dapat at that time pa lang sinugundahan na niya. Kaso mga sangkay, ang tahimik po niya. Kailan lamang po siya nagsalita about sa Cabral files na yan? Nung wala na po si Cabral. So, paano mapapatunayan kung totoo talaga yan? Kaya mga sangkay, ganyan po ka-importante itong ngayon na wag po natin palampasin itong ganitong klaseng issue about sa corruption. Pero, tingnan din po natin kung may mga political interest lamang po itong mga taong to. Kasi itong napansin ko kay Leandro Leviste, mga sangkay, tila baga parang may pattern po siya. Parang, sige, para may interview ako sa susunod, ito yung sasabihin ko. Para may next interview na naman ako, ito na naman sasabihin ko. Alam nyo, yung mga sangkay masyado pong mahilig sa camera. 'Di ba? Pero sayang lang, kung totoo po yung sinasabi ni Congressman Leviste, dapat nung una pa lang. Dapat wala na siyang pakialam doon. Maraming magalit, tamaan na ang matamaan. Kahit magalit yung buong Kongreso sa akin, sasabihin ko to. 'Di ba? Ganon dapat. Hindi yung hihintayin pa na kailangan pang umabot ng ganito. Kita nyo, wala na, mga sangkay. Wala na si Cabral. Paano yan? Maraming malalaking isda sa listahan kaya nagtutulungan silang pilit na sinira ang kredibilidad. Ang malalaking isda pala, bakit hindi pa noon sinabi to? 'Di ba? Anak ng toko naman. Salute, Congressman, laban tayo. Kaya nga public service, dapat talaga transparent yan. Kasabot yan sigurado. Sa tingin ko, malalaking tao na powerful at maimpluwensya ang tatamaan, kaya hirap silang i-release sa public. Alam nyo, ako nainiwala naman ako, sobrang malalaking tao talaga itong kalaban. Malala talaga. Mga sangka, itong mga korap na ito. Pero yun nga po yung punto natin. Dapat sinabi na po ito ni Leviste nung time pa lang, mga sangkay. Nung time na nakuha niya yan, dapat doon pa lang niya sinapubliko. Doon pa lang sinabi na niya, hey guys, mga kababayan, ito ang Cabral Files. Ito yung listahan ng mga kurap. Ito, ganito, minamaniobra yung budget. Diba? Dapat ganun na lang. Bakit pa pinatagal, mga sangkay? Diyos mio, Marimar. Ngayon, paano natin nalalaman na totoo yan? Diba? Wala na po si Cabral. Kayo, mga sangkay, anong opinion nyo sa pasabog ngayon ni Leandro Leviste? Comment down below.
Meron po tayong YouTube channel, Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.